Ano sabi mo? Ayaw mo na sa akin? Naiiyak na tanong ni Cheska kay Santi. Yes, kaya pwede ka nang umalis. At huwag mo na ako pupuntahan dito dahil tapos na tayong dalawa. Naiinis niyang sagot sa dalaga. Ang kapal na mukha mo, Santi. Pagkatapos ng lahat, itatapon mo lang ako na parang basahan. Ibinigay ko sa'yo lahat-lahat, pati katawan ko. Dahil nga akala ko ako na ang huling babae sa buhay mo. Ngunit hindi pala, dahil sa luwahan ka. Hindi ka marunong makontento. Ang dami mong pang sinasabi. Umalis ka na. Dahil tapos na tayo. Pagtataboy niya ulit kay Cheska. Talaga nga alis ako. Pero itong tatandaan mo, hindi ka magiging masaya hanggat nabubuhay ako. Dahil ipaparamdam ko sa'yo ang sakit na pinaramdam mo sa akin. Nagmamadali ito lumabas ng opisina niya habang siya naman ay natatawa na lang. Dahil marami ng mga babae ang nagsabi ng ganun sa kanya. Marami ng mga babae ang nagdaan sa buhay niya, ngunit lahat ng yon ay pampalipas oras lamang. Wala pa sa mga babaeng dumaan sa buhay niya ang nagpatibok sa natutulog niyang puso. Ngunit sa lahat ng babaeng naikama niya, tanging si Cheska lamang ang nag-iisang virgin. Kaya ito ang kauna-unahang babaeng umabot sa kanya ng 1 buwan. Kadalasan kasi, 1 o hanggang 2 araw lamang sa kanya. Ngayon nasawa na siya kay Cheska, ay kailangan niya na maghanap ng bagong babae na maikakama niya. Tanging sex lamang ang habol niya sa mga babaeng pumapatol sa kanya. Sabi nga niya sa kanyang sarili, titino lamang siya kapag nakilala niya na si Dawan. Bagay na hindi pabor sa kanyang mga magulang. Santi naman, hindi ka na bumabata, magseryoso ka na sa buhay mo, lalo na sa pagkikipagrelasyon. Sermon ng ama niya ng umagang yon. Hayaan niyo lang ako mag-enjoy sa buhay pagkabinata ko, Dad. Saka bata pa naman ako Nayayamot niyang tugon sa kanyang ama. Anong bata ka pa? Sa susunod na taon wala ka na sa kalendaryo. Sana naman, Santi, bago ka mag-30 ay makahanap ka ng babaeng mamahalin mo. Tumango lamang siya rito bilang pagsang-ayon, nang sa ganon ay hindi na humaba pa ang kanilang usapan. Isang gabi habang nasa bar sila magkaibigan ay napansin niya ang isang babae na kanina pa panay ang tingin sa kanya. Siguro nagagwapuhan sa kanya ang babae kaya panay tingin ito. Mukhang type ko ng babaeng yun Pangaasar sa kanya ng kaibigang si Randy. Maglaway siya sa akin pero hindi ko siya papatulan. Hindi ko pinangarap na makatikim ng isang manang. Manang pa nga siyang tignan sa lola ko. Tugon niya kay Randy habang hindi maipinta ang mukha niya. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam muna siya kay Randy na magbabanyo muna. Habang naglalakad siya papuntang banyo ay nakasalubong niya ang babaeng manang / weirdo. Ngumiti ang babae sa kanya na ikinaasim ng kanyang muka. Halos masuka siya sa pagmumukha nito. Hi, alanganin nitong bati sa kanya. Sa halip na gantihan niya ang babae sa pagbati nito sa kanya ay hinarap at pinarangka niya ito. Sa susunod, Miss Manang, huwag mo akong babatian dahil nakakasira ka ng araw. At pwede ba? Huwag ka magpapakyut dahil hindi ka cute. Grabe ka naman manlait. Porke bagwapo ka at ganito lamang ako? Malungkot nitong tanong sa kanya. Exactly. Kaya ako ngayon mong masaktan, tigilan mo yung illusion mo dahil walang papatol sa'yo na katulad ko. Maaaring ang gwapo ka, pero bulok naman ang pag-uugali mo. Aba, tapang mo Napiko siya bigla sa babae dahil tinawag ba naman siya nitong bulok. Sana sa susunod huwag na mag-cross ang mga landas natin dahil nakakahiya naman sa'yo. Mabilis siyang tinalikuran ng babae na labis na nagpadagdag ng inis niya rito. Dahil ngayon lamang may babaeng tumalikod sa kanya at manang pa. Nakasimangot nang bumalik siya sa kanilang table ni Randy at nang lingunin niya ang babae ay nakaupo na ito at nakatingin sa kanya. Pinandilatan niya ito ng mga mata bago nilaklak ang basong may lamang alak. Bro, bakit ba ang init ng dugo mo sa babaeng yon? Paano hindi iinit ang dugo ko sa kanya? Panoy pa cute. Buti sana kung maganda. Ang kaso'y hindi naman. Saka ito pa. Tinawag ba naman akong bulok? Sumbong nito sa kaibigan. Sa halip na kampihan siya nito ay katakot-takot na tawa ang inabot niya rito. Ang akala niya ay hindi na ulit magkukross ang mga landas nila ng babaeng manang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli sila nagkita at sa mismong kumpanya pa talaga ng pamilya niya. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Kaagad niyang tanong sa babae na makasabay niya ito sa elevator isang umaga. Excuse me, huwag kang feeling. Hindi kita sinusundan. Saka sino ka ba para sundan ko? Celebrity ka ba Wika nito na mas lalo niyang kinainis. Kapag minamalas nga naman talaga, may nakasabay pa akong manang na nga. Weirdo pa at mukhang baliw pa. Mahulang galang na, hindi ako baliw. Baka ikaw ang baliw. Ganting pang-iinsulto nito sa kanya. Alam mo,
Ikaw babae, huwag mong inuubos ang pasensya ko dahil baka itapon kita sa kangkungan at pagpiyastahan ka ng mga baboy doon. Subukan mo. Ipapala pa naman kita sa alaga naming aso. Muling sagot nito sa kanya na mas lalong nagpainit ng kanyang ulo. Kung hindi lang talaga ito babae ay kanina pa niya ito sinuntok nang sa ganon mawala na ang maingay sa kanyang harapan. Kaso hindi pwede dahil kahit manang ito ay babae pa rin ito. Makalipas ang ilang minuto ay nauna na itong lumabas sa kanya ng elevator. Nalabis niyang pinagpasalamat sapagkat wala na ang babaeng manang na maingay. Pagkalabas niya ng elevator ay nakita naman niya ang babae. Naiinis niya itong nilapitan. Hoy, stalker ba kita ha? Kasi kung nasan ako nandun ka rin. Pwede ba manang? Tigilan mo na yung ilusyon mo dahil hindi ako pumapatol sa mga katulad mong manang. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magalit sa babae dahil inuubos nito ang kanyang pasensya at idagdag pang mas lalong nasira ang kanyang araw. Okay, fine. Gusto nga kita, Santi Ledesma. Happy? Halos masuka siya sa sinabi ng manang na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang pangalan. Gusto mo ako? Diyos ko, mahiya ka naman sa sarili mo. Dahil kung hindi ka nahihiya, ako nahihiya para sa'yo. Ang lakas na loob mong aminin sa akin na gusto mo ako. Sorry, pero hindi ako tanga para pumatol sa katulad mong manang at weirdo. Maaring ang ganito ako, pero itong tatandaan mo, magiging akin ka rin. Malakas siyang tumawa sa sinabi nito dahil bukod pala sa mga nabanggit niya rito ay assuming rin pala ito. Siya si Santi Ledesma, mataas ang standards niya sa mga babae. Kaya kahit maglupasay pa ang manang nakaharap niya ngayon ay hinding-hindi niya ito magugustuhan kahit kailan. Nagpapatawa ka ba ha, manang? Siguro pwede naman, pero kailangan mo munang gumanda bago ko mapansin. Natatawa niya itong tinalikuran at naglakad papuntang opisina niya. Samantala, naiwan na lamang naiiling na lamang si Elena dahil sa sobrang hangin sa katawan ni Santi Ledesma. Naturingan nga itong gwapo at mayaman, ngunit wagas naman kung makapanlait ng kapwa niya. Kung alam lamang niya na ganito ang ugali ni Santi ay hindi na siya pumayag sa pakiusap sa kanya ni Cheska. Mula sa kanyang bag ay kinuha niya mula roon ang kanyang cellphone at tinawagan si Cheska. Hello, Cheska? Kailangan natin magkita. Oo, sa tambayan natin. Sige. Bye. Pagkababa niya ng cellphone ay kaagad siya sumakay ng elevator. Hindi na siya makapaghintay pang makausap si Cheska. Pagdating niya ng tambayan nila ay nandoon na si Cheska at nakapag-order na rin ito ng kanilang pagkain. Kanina ka pa ba? Tanong niya kaagad dito. Hindi naman. Maybe 20 minutes ago? So anong pag-uusapan natin, ate? Mataray nitong tanong sa kanya. Tungkol kay Santi. Mukhang mahihirapan akong makuha ang loob niya. Masyado siya mapagmataas. Sinabi ko naman sa'yo na babaero si Santi at magaganda ang tipo niya. Bakit kasi na ganyan-ganyan ka pa? Tuloy hindi ka niya mapansin. Inis nitong sermon sa kanya. Dahil gusto ko siyang turuan nang sa ganon magtanda siya. Kalma ka lang, Cheska, darating ang araw na magugustuhan din ako ng Santi Ledesma na yan. Asa ka pa ate, hanggat pangit ang nakikita niya sa'yo, hindi ka niya papansinin. Pinandilatan niya ng mga mata ang kapatid. Oo, kapatid niya si Cheska. Dalawa lamang silang magkapatid at close na close silang dalawa. Kaya nasabihin nito sa kanya ang ginawa ni Santi ay galit na galit siya sa lalaki. Kaagad niyang binalak na gantihan ang lalaki. Sinadya niyang magpakamanang para galitin ito pero ang kumag ay hindi talaga nagpapatalo na labis niyang kinainis sa lalaki. Huwag kang mag-alala, Cheska. Mapapaibig ko rin si Santi Ledesma. At kapag nangyari yon, mahahawakan natin siya sa leeg. Wika niya sa kapatid habang iniisip ang susunod niyang hakbang. Dapat lang ate. Dahil atat na ako makaganti sa kanya. Isang hapon, pauwi na sana si Santi na makatanggap siya ng tawag galing sa kanyang mama. Ibinalita nito sa kanya na isinugod sa hospital ang kanyang ama dahil inatake ito sa puso. Mabuti na lamang at naagapan dahil kung hindi ay baka natuluyan na ito. Nagmamadali siyang pumunta ng hospital para makita ang kanyang ama. Tulog pa ito nang dumating siya habang tahimik naman nakaupo ang kanyang ina. Kamusta si Dad? Stable na ang kanyang lagay, anak. Yun nga lang, kailangan niya magpahinga. At hindi siya dapat ma-stress dahil bawal yun sa kanya. Saka sabi naman ng doktor niya ay pwede naman kahit sa bahay na siya magpagaling. Mahabang kwento sa kanya ng kanyang ina. Nakahinga siya ng maluwag dahil ligtas na ang kanyang ama. Hindi niya kakayanin na mawala ito sa kanila. Siya na muna nagbantay sa kanyang ama dahil lumabas ang mama niya para bilhin ang mga gamot na nireseta ng doktor.
Natuwa siya na makitang gising na ang kanyang ama. Nakangiti siya nitong tinignan. Mabuti at nandito ka, Santi. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sana mapagbigyan mo ko. Anything, Dad. Matanda na ako, Santi. Gusto ko bago ako mamatay, makita kita mag-asawa na. Nabigla siya sa winikang yon ng kanyang ama. Hindi pa siya handa mag-asawa. Hindi pa siya sawa sa buhay pagkabinata. Idagdag pa na hindi pa dumarating ang babaeng magpapatibok sa kanyang puso. I'm sorry, Dad. Pero hindi pa ako handa mag-asawa. Humiling na lang kayo ng kahit ano. Huwag lang ang pag-aasawa. Diretsahan niyang sagot rito. Gusto kong makita at makasama magiging mga apo ko bago ako mawala dito sa mundo. Kung mahal mo talaga ako bilang ama mo, pagbibigyan mo ang kahilingan ko sa'yo. Ngayon lang ako humiling sa'yo, Santi. Kaya sana naman, pagbigyan mo ko. Hindi siya nakakibo sa tinuran ng kanyang ama. Oo, mahal niya ito, ngunit napakahirap ng hinihiling nito sa kanya. Marami man siya mga babae, ngunit pampalipas oras lamang niya ang mga yon. Wala siyang girlfriend na matatawag. Kahit mahirap para sa kanyang hiling ng kanyang ama, ay wala siya nagawa kundi ang pumayag na lamang sa kahilingan nito. Kasalukuyan silang nasa bar ni Randy, nagiinuman para kahit papaano ay makapag-isip siya ng tama. So anong plano mo ngayon, bro? Sino sa mga babae mo ang pakakasalan mo? Nangaasar na tanong ni Randy sa kanya. Wala sa kanilang lahat. Kaya please lang, Randy, tulungan mo ako mag-isip kung saan ako makakakita ng mapapangasawa ko. Alam ko na, Santi, kung sino ang pwede mong maging asawa. Sino? Si Elena Harrison. Kamuntik pa niyang maibuga sa kaibigan ang alak na iniinom. Sa lahat talaga ng babae sa mundo, ay ang Elena pa na yon? No way. Nag-iisip ka ba, Randy? Nakita mo ba kung anong itsura ni Elena na yon? Tapos gusto mo siya maging asawa ko? Naiinis niyang sermon sa kaibigan. Alam ko naman yon. Pero sa sitwasyon mo ngayon, ay wala ka ng panahon para mag-inarte. Tama ka, manang nga si Elena kung manamit. Pero aminin mo man sa hindi, ang kinis ng balat niya at hindi lang yon, may shipa ang katawan niya. Napabuntong hininga na lamang siya sa winika ng kaibigan. May punto naman ito pero hindi sapat na dahilan yon para si Elena ang gawin niyang asawa. Hindi niya pinangarap na makapag-asawa ng manang at higit sa lahat, ayaw niyang pagtawanan ng buong mundo. Siya si Santi Ledesma, tapos babagsak lang siya sa isang manang? Kahit si Elena na lamang ang natitirang babae sa buong mundo ay hinding-hindi niya ito papatulan. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Dahil ilang linggo na ang lumipas, wala naman siyang mahanap na pwede niyang maging asawa. Kaya no choice siya, kundi ang sundin ang sinabi ni Randy. Nang araw na yon ay pinuntahan niya si Elena sa kondo nito sa Makati. Nagulat pa nga ito na mapagbuksan siya ng pintuan. Anong masamang hangin na nagdala sa'yo rito, Santi Ledesma? Nandito ako dahil may proposal akong iaalok sa'yo. Anong proposal naman yon? Pakasalan mo ako, Elena Harrison. Ako? Inaalok mo ng kasal? Pero bakit? Hindi nito makapaniwalang tanong sa kanya. Dahil ikaw ang napipisil kong maging asawa ko. Don't tell me, na-choosy ka pa sa lagay na yan. Naiirita niyang tugon sa babae. Hindi naman sa ganon. Sadya nagulat lang ako sa alok mo. Okay, sige. Pumapayag na ako sa alok mo. Ngunit may dalawa akong kondisyon sa'yo. Okay, fine. Ano ba yon? Nang matapos na? Yambot niyang sagot sa babae. Una, magsasama tayo bilang normal na mag-asawa. At pangalawa, gagawin natin ang ginagawa ng mag-asawa. Nanlaki ang mga mata niya nang tumingin kay Elena. You mean, sex? Exactly. Bakit? Ayaw mo ba akong matikman? Don't worry, Santi, masarap naman ako. Gaya namang babaeng nagdaan sa'yo. O baka nga mas masarap pa ako sa kanilang lahat. Kasi halik ko pa lamang ay mahihibang ka na sa akin. Nasusukan niya itong tinignan bago tumawa ng malakas. Ikaw, mas masarap sa kanila? At ako ang mahuhumaling sa'yo? Sorry, Elena, pero hindi yun mangyayari. Kahit itaga mo pa sa bato. Okay, sabi mo eh. Ako man tatalikuran na sana siya nito na maagap niya itong pinigilan sa isa nitong kamay. Baka naman pwedeng iba na lang, Elena. Huwag na yung mga sinasabi mo. Pagpapakyut pa niya sa babae. Sorry, pero yun ang gusto ko. Kung ayaw mo, di bahala ka maghanap ng papayag na magpakasal sa'yo. Okay, fine. Pumapayag na ako sa mga kondisyon mo. Masaya ka na ba, ha? Pinakita niya sa babae kung gaano siya katutol sa mga kondisyon nito. Hindi pa masyado. Siguro saka na kapag naghani mo na tayong dalawa. Wika nito sabay upo sa sofa.
Isipin pa lamang niya na hahalikan niya ito at aangkinin ay para bang bumabaliktad na ang kanyang sikmura. Paano pa kaya kapag ginawa na nila? Baka mahimatay siya or baka matuluyan siyang mamatay. Nang araw din yon ay isinama niya sa kanilang bahay si Elena para ipakilalang girlfriend sa mga magulang niya. Nagulat pa ang mga ito na makita siyang may kasamang babae. Naupo silang dalawa ni Elena sa tapat ng mga magulang niya. Ma, Dad, gusto kong ipakilala sa inyong aking girlfriend na si Elena. Pagpapakilala niya sa babae sa mga magulang niya. Naging mainit ang naging pagtanggap ng mga ito kay Elena na labis na hindi niya inaasahan. Buong akala niya ay hindi matatanggap ng mga ito ang babae dahil sa itsura nito pero kabaligtaran ang nangyari. Nakita niya ang saya sa mukha ng mga magulang niya habang kakwentuhan si Elena at ramdam niya na ganoon din ang babae. Kinagabihan ay hinatid niya si Elena sa kondo nito. Niyaya siya nito sa loob ngunit tumanggi siya. Salamat Elena, dahil napasaya mo ang magulang ko. Sobra sila nag-enjoy sa company mo. Wala yon, naalala ko lang kasi ang mga magulang ko sa kanila. Maswerte ka, Santi, dahil kasama mo pa sila. Malungkot nitong tugon sa kanya. Bakit? Nasaan ba ang parents mo ngayon? Curious niyang tanong sa babae. Maaga nila kaming iniwan. Namatay sila sa isang car accident. Mga bata pa kami noon at hindi namin alam ang gagawin. Kami? You mean may kapatid ka? Oo, may kapatid akong isang babae at siya ang bunso. So paano, pasok na ako sa loob. Gumagabi na rin kasi. Okay, sige. Salamat ulit. Welcome, Santi. Hinintay muna niya makapasok sa loob si Elena bago siya umalis. Napagtanto niya sa kanyang sarili na hindi naman pala boring kasama ang babae. Dahil sa katunayan ay masayahin ito at hindi nauubusan ng kwento. Puspusan na naging paghahanda para sa kanilang kasal. Dahil yun ang gusto ng mga magulang niya. Ang malala pa dito ay gusto ka agad ng apo ng kanyang mama, ganon din ang kanyang ama. Napapailing na lang siya dahil hindi niya alam kung paano niya aangkinin si Elena. 2 buwan lamang ang itinagal ng preparasyon ng kanilang kasal ni Elena at sa sobrang bilis ay bukas na pala yon. Bago siya tuluyang makasal kay Elena ay nagbar muna sila ng gabing yon para i-celebrate ang huling araw niya sa pagkabinata. So, kamusta naman ang pakiramdam ng ikakasal bukas? Okay lang. Normal na pakiramdam. Bakit mo na itanong? Hindi ka ba na-excite bukas sa honeymoon ninyo ni Elena? Sa totoo lang, Randy, hindi ko alam. Wala akong makapang-excitement at wala din ako makapang-alinlangan. Wow, talaga? Di kaya napapamahal na sa'yo si Elena? Kasi di ba, ilang buwan na rin na palagi kayo magkasama dahil sa pag-aayos ng kasal ninyo. Malay mo, baka na-develop ka na sa kanya nang hindi mo nalalaman. Imposible. Hindi ako magkakagusto kay Elena. No way. Hindi siya ang type ko na babae. At lalong mas hindi siya ang dawan ko. Naku, Santi. Huwag ka masyadong magsalita ng tapos. Baka mamaya niyan ay ikaw pa itong ma-inlove sa kanya. Naiilang na lamang siya sa sinabing yun ni Randy dahil malabong mangyari yon. Ni sa panaginip ay hindi niya yun naisip. Madaling araw na sila nakalabas ng bar. Si Randy na ang nag-drive ng kanyang kotse dahil medyo naparami ang kanyang ininom na alak. Samantala ng gabing yon ay nahirapang makatulog si Elena dahil sa bilis ng pangyayari. Parang kailan lang ay gustong-gusto niyang paghigantihan si Santi. Tapos ngayon ay ikakasal na silang dalawa. Sa oras na may kasal siya sa lalaki ay gagawin niya ang lahat para mapaibig niya ito. At kapag mahal na mahal siya nito ay sa kanya ito iiwan. Gusto niyang iparamdam kay Santi ang sakit na pinaramdam nito sa kanyang kapatid. Dahil sa kakaisip niya sa kanilang kasal ni Santi ay mag-aalas 4 na nang makatulog siya. Kinaumagahan, nagising siyang masakit ang ulo dahil sa kakulangan ng tulog sa nagdaang gabi. Mabilis siyang bumangon at kumilos para maghanda sa kanyang kasal. 10:00 ng umaga ang kanilang kasal, kaya dapat bago mag 10:00 ay nasa simbahan na siya. Pagkatapos niyang maligo ay kagad siyang inayusan ng makeup artist na kinuha nila. Hindi naman nagtagal ay natapos rin ang pag-aayos nito sa kanya. So ano ate, ready ka na ba maging Mrs. Elena Harrison Ledesma? Nakangiting wika ng kapatid niya na si Cheska habang nakatayo sa hamba ng pinto. Matagal na, Cheska, at malapit na matapos ang masasayang sandali ni Santi. Dahil simula mamayang gabi ay babaliwin ko siya sa aking alindog. Nakangisi niyang sagot sa kapatid. Tama yan ate, at kapag nangyari yan, mababaliw siya kapag iniwan mo na siya. At yun na ang pinakahihintay natin na makaganti sa kanya. Ipaparamdam natin sa kanya sakit na ginawa niya sa akin
Maging sa mga babaeng kanyang pinaglaruan. Konting tiis na lang, Cheska. Malapit na. Nang matapos sila mag-usap ni Cheska ay tumayo na siya dahil oras na para pakasalan niya si Santi. Pagdating niya ng simbahan ay kagad siyang sinalubong ng mga magulang ni Santi sa kabineso-beso. Nasa pintuan pa lamang siya ng simbahan nang kagad niya nakita sa may altar ang gwapong si Santi. Napakagwapo nito sa suot nito. Kung wala lang sana itong kasalanan sa kapatid niya ay hindi malabong magustuhan niya ito. Ngunit hindi pwede dahil para sa kanya ay kaaway ang tingin niya kay Santi dahil sa ginawa nito sa kapatid niya. Saksi siya sa paghihirap ni Cheska bago nito tuluyan nakalimutan si Santi. At ngayon na magiging asawa niya na ang lalaki ay ipaparanas niya rito ang lahat ng sakit at hirap na pinaranas nito sa kapatid niya. Naglakad na siya palapit sa lalaki. Nang tuluyan siya makalapit rito ay hinawakan nito ang isa niyang kamay at iginiya patungong altar kung nasaan naroroon ang paring magkakasal sa kanilang dalawa. Nang matapos silang ikasal ng pare at sabihin itong pwede na siyang halikan ni Santi, ay nakita niya sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Ano pang hinihintay mo? Halikan mo na ako. Bulong niya kay Santi. Sorry Elena, pero hindi ko talaga kaya. Pwes, kayanin mo, dahil kung hindi, mahahalata tayo ng mga magulang mo. Hindi mo naman siguro gugustuhin na malungkot ang ama mo, di ba? Wala ito nagawa kundi andampian siya ng halik sa mga labi, bagay na inaasahan na niya. Ngunit hindi siya papayag na ganun-ganun na lamang dahil siya na mismo ang humalik sa lalaki na ikinagulat nito, maging ng mga taong nasa loob ng simbahan. Saglit lamang ang halik na yon dahil gusto lang niyang iparamdam kay Santi na may ibubuga din siya katulad ng mga babaeng nagdaan sa buhay nito. Habang nasa biyahe sila pauwi ng bahay nila Santi kung saan gaganapin ang venue ng kanilang reception ay napansin niyang tahimik lamang ito. Hey, bakit ang tahimik mo? Puntag niya rito. Nothing. Tipid nitong tugon. Iniisip mo ba yung paghalik ko sa'yo kanina? Ginawa ko lang naman yon para sa magulang mo, para hindi sila makahalata. Sorry kung hindi mo nagustuhan ang ginawa kong paghalik sa'yo kanina. Hindi ito sumagot pagkusay narinig na lamang niya ang pagbuntong hininga nito. Samantala, pagkarating nila ng bahay ni Elena ay iniwan muna niya ito sa mga magulang niya habang siya ay umakyat sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya ay kaagad siya nahiga ng kama at inalala ang tagpong paghalik sa kanya ni Elena. Hindi niya inaasahan na ganun kasarap at kalambot ang mga labi nito. Sa lahat ng mga babae na kanya nahalikan, ay ang mga labi lamang nito ang kakaiba. Weird man, gusto nitong ulit matikman ang mga labi ni Elena. Gusto niyang maramdaman ang malambot at matamis nitong mga labi sa mga labi niya. Nang matapos siya magmuni-muni sa kanyang kwarto, ay nagpasya na siyang bumaba para harapin ang mga bisita. Karamihan sa kanyang mga kakilala at kaibigan ay hindi makapaniwala na sa katulad lamang ni Elena siya babagsak. Ewan ba niya, ngunit wala siyang maramdaman na inis at pandidiri sa babae dahil sa manang look nito. Bagkus ang gaan ng pakiramdam niya. Gabi na nangyayain niya si Elena na umakyat sa kanyang kwarto. Kahit marami pa silang mga bisita ay pinili na lamang ni Santi na magpaalam. Nang makarating sila ng kwarto ay kaagad siyang naupo ng kama habang si Elena naman ay nanatiling nakatayo lamang. Oh, bakit nakatayo ka dyan? Ayaw mo bang umupo dito sa tabi ko? Mamaya na, gusto ko muna mag-shower. Pakiramdam ko kasi, ang lagkit-lagkit ko na eh. Gusto mo ba na sabay na tayo mag-shower? Hindi alam ni Santi kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Huli na para bawiin niya pa dahil narinig na ni Elena ang sinabi niya. Tama ba narinig ko? Gusto mong sabay tayo mag-shower? Hindi makapaniwala na tanong nito sa kanya. Why not? Mag-asawa na tayo, di ba? So you mean, tinatanggap mo na akong asawa ngayon? Simula ng araw na sabihin ko sa'yo na ikaw ang napipisil ko maging asawa, tinanggap na kita sa buhay ko, Elena. Linunok ko ang pride ko, maging ang kahihiyan na aabutin ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Mag-asawa na tayong dalawa ngayon, Elena. At tulad ng gusto mo, ay mamumuhay tayo ng normal na mag-asawa. Kaya i-enjoy na lang natin ang buhay may asawa, okay? Yeah. Tama ka, Santi. Halos mapunit na ang labi ni Elena sa lapad ng ngiti niyang yon na tinatawag ng ngiting tagumpay. Sabay nga sila nag-shower ni Santi. Bagaman nakaramdam siya ng hiya ay hindi niya yung pinahalata sa lalaki. First time niyang mag-shower na may kasabay na lalaki. At bukod doon ay first time niya din maghubad sa harapan ng lalaki na labis niyang kinailang. Naramdaman niya nakatingin sa kanya ang lalaki na nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Sa paraan kasi ng tingin nito sa kanya ay parang may kasamang pagnanasa.
Dahan-dahan siyang nilapitan ni Santi habang titig na titig sa labi niyang nakaawang. Bakit ka ganyan makatitig sa akin? Sa halip na sagutin nito ang tanong niya ay bigla na lamang siya nitong hinalikan. Nung una ay totoong nagulat siya sa ginawa nito, ngunit saglit lamang yon. Dahil nang makabawi siya sa pagkagulat ay namalayan na lamang niya ang sariling tinutugon na ang mga halik na yon ni Santi. Pinangko siya nito at ilang sandali pa ay naramdaman na lamang niya ang paglapat ng likod niya sa malambot nitong kama. Hindi niya inaasahan na kaagad niyang maibibigay ang sarili kay Santi. Dahil ang buong akala niya ay mag-iinarte muna ito dahil sa itsura niya. Ngunit mali pala siya. Ngayon niya napatunayan na walang pinapalampas ang isang Santi Ledesma, maganda man o pangit ay papatusin nito sa ngalan ng init ng katawan. Nang gabing yon ay ilang ulit siyang inangkin ni Santi. Bagaman nanghihinayang siya dahil sa isang iglap lamang ay nawala ang virginity na ilang taon niyang iniingatan. Ngunit hindi na yun mahalaga. Ang importante ay hawak na niya ngayon sa leeg si Santi Ledesma. Sinag ng araw ang nagpagising sa kanya ng umagang yon. Nang kapain niya si Santi ay wala na ito sa tabi niya. Dahan-dahan siyang bumangon ng kama dahil masakit ang buong katawan niya. Lalo na ang mga hita niya, dulot ng pag-angkin sa kanya kagabi ni Santi. Kamuntik pa siyang mapatili nang bigla na lamang lumabas galing banyo ang lalaki na walang kahit na anumang saplot sa katawan. Mabilis niyang tinakpan ang mga mata gamit ang isa niyang kamay. Ano ba, Santi, bakit ka nakahubad? Malamang dahil kakatapos ko lang maligo. Alam ko, pero sana naman ay nagtapis ka ng tuwalya, hindi yung lalabas ka ng hubot-hubad. Naiinis niyang wika kay Santi. Hindi pwede, dahil ganito na talaga ako kahit nung bata pa ako. Diyos ko naman, Santi, bata ka pa noon, ngayon malaki ka na. At saka, hello, nandito ako sa kwarto mo, mahiya ka naman. Bakit kailangan ko pang mahiya sa'yo? May asawa naman kita. Saka nakalimutan mo na ba ang ginawa natin last night? Wika nito sabay tanggal sa kamay niya nakatakip sa mga mata niya. Pwede ba, Santi? Lumayo-layo ka nga sa akin. Patutang na loob, kilabutan ka naman. Bakit naman? Hindi mo ba nakikita kung gaano kaganda ang katawan ko? Ang mga abs ko? Na kinakabaliwan ng maraming mga babae? Hoy, Santi, umayos ka nga dahil hindi ka na binata at huwag mong susubukan na tumikim ng ibang babae dahil makikita mo kung paano ako magalit. Banta niya kay Santi na kinangiti lamang nito. Oo naman. Dahil simula ngayon, sayong-sayo na ako. Bulong nito sa kanya, sabay halik sa batok niya pababa sa kanyang dibdib. Sa bilis ng pangyayari ay namalayan na lamang niya ang sarili na nagpapaubaya na naman kay Santi. Samantala, habang abala si Santi sa laptop niya, ay hindi niya namalayan ang pagpasok ni Randy sa kanyang opisina. Bakit pumasok ka na agad? Hindi ba dapat ay nasa honeymoon kayo ngayon ni Elena? Nag-honeymoon na kami kagabi at kanina. Bago ako pumasok, sapat na yon. Tugon niya sa kaibigan. Bakit hindi kayo lumabas ng bansa para mag-travel at sulitin ang honeymoon ninyo? Kahit mga 1 buwan. Ayaw ni Elena at ganun din ako. Dahil marami akong trabaho na dapat tapusin ngayon. Okay, sabi mo eh. But wait, kamusta naman ang unang gabi niyo ni Elena? Nahigitan niya ba ang mga babae mo noon? Napahinto siya bigla sa ginagawa at tinalala ang mainit na sandali na pinagsaluhan nila kagabi ni Elena. Hindi lamang isang beses niya ito inangkin, kundi maraming beses. Kahit kaninang umagay hindi niya napigilan ng sarili na angkinin ulit ito. Para siya nalalasing sa mga halik nito at bukod roon siya ang unang lalaki na kagalaw kay Elena. Ang simple lang ng tanong ko, ang layo ng nilakbay mo bro. Biro sa kanya ni Randy na kinangiti niya. Hindi ka man hiniwala, Randy. Pero kakaiba sa lahat ng mga babaeng dumaan sa buhay ko si Elena. Ha? Paanong kakaiba? Alam ko na. Dahil siya lamang ang bukod tanging hindi maganda sa lahat? Hindi yon. Ano pala kung hindi yon? Kakaiba ang mga labi niya. Nakakalasing. Yung tipong kapag nahalikan mo siya, ay para ka nababaliw sa kanya. Naku, Santi, malala na yan ha? Ano malala ang pinagsasabi mo? Malala na yan. Ibig sabihin, in love ka na kay Elena. Naku po, Santi. Kinain mo rin ang lahat ng mga sinabi mo tungkol sa kanya. Natahimik siya bigla at napaisip sa kawalan. Tama nga kaya si Randy na na-in love na siya kay Elena? Sa bagay, ngayon pa lamang niya ito naramdaman sa isang babae. Dahil sa mga sinabi sa kanya ni Randy, ay kung ano-ano na tuloy ang pumapasok sa isipan niya. Kung totoo nga ang sinasabi nito, paano nangyari na na-inlove siya kay Elena? Ganong hindi ito ang type niyang babae.
Ang ideal girl niya ay sexy, maputi, matangos ang ilong at higit sa lahat nag-uumapaw sa kagandahan. Samantalang kabaligtaran naman si Elena. Oo, matanggad si Elena, sexy at makinis, pero hindi ito maganda. Napapailing na lamang siya. Pakiramdam tuloy niya ay hindi niya nakilala ang sarili simula na matikman niya ang mga labi ni Elena. Gabi na makauwi siya ng bahay, ngunit nagtaka pa siya na makitang wala sa kwarto niya si Elena. Nasaan kaya yon? Tanong niya sa sarili. Bumaba siya para kumain ng dinner. Sakto naman na siya pagdating ni Elena. Saan ka galing? Gabi na. Tanong niya sa babae. Pumunta lang ako sa kondo ko. May mga gamit kasi akong kinuha doon. Sa susunod, kung aalis ka, sabihin mo. At magpapaalam ka. Ayokong basta ka nalang umaalis na hindi ko alam. Iritado niyang wika kay Elena. Bakit kailangan pa yon? Sa kondo ko lang naman ako pumunta. Dahil yun ang gusto ko at yun ang masusunod. Teka nga muna, bakit ba nagagalit ka? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ako nagagalit. Ayoko lang na hindi ka nagpapaalam sa akin kapag aalis ka. Kung gusto mo magkasundo tayo at hindi mag-away, ay susundin mo kung anong mga gusto ko. Inis niyang iniwan sa dining room si Elena at nagtungo ng living room. Hindi rin niya alam sa sarili kung bakit bigla-bigla na lamang umiinit ang ulo niya. Habang tahimik siya nakaupo ay may mga brasong yumakap sa kanya. Nalingunin niya ito ay walang iba kundi si Elena. Sorry na, promise, next time magpapaalam na ako sa'yo. Sorry din kung napagtaasan kita ng boses kanina. Hindi ko yun sinasadya, marahil pagod lamang ako sa maghapon trabaho. Okay lang, naintindihan ko. So ibig ba nitong sabihin, bati na tayong dalawa? Kiss mo muna ako para bati na tayo. Pagpapakyut niya pa kay Elena. Kaagad naman itong tumalima para halikan siya sa labi na kaagad niyang tinugon. Ang simpleng halik na yon ay nauwi sa mainit nilang pagniniig. Simula ng gabing yon ay naging maganda na ang takbo ng pagsasama nilang dalawa ni Elena. At alam niya sa sarili niya na mahal niya na ito. Mabilis na lumipas ang 1 taon. 1 taon na sila mag-asawa ni Elena at handa na siya magkaroon ng anak sa babae. Kakagaling lamang niya ng meeting sa isang kliyente nang mapadaan siya sa isang coffee shop at mahagip ng tingin niya si Elena. Nagtataka pa siya kung bakit nasa coffee shop ito, ganung kausap lamang niya ito kanina. Ngunit ang higit na nakakapagtaka ay kasama nito si Cheska na dati niyang babae. Hindi siya pwedeng manahimik na lamang hanggat hindi niya nalalaman ang totoo kung bakit magkasama ang dalawa. Pagka-uwi niya ng hapong yon ay nakangiti siyang sinalubong ni Elena sabay halik sa mga labi niya. Ang aga mo naman atang umuwi ngayon, may nangyari ba? Baka sa mukha nito ang pag-aalala sa kanya. Wala naman. Siya nga pala, kaninang tanghali galing ako sa mall dahil may ka-meeting akong kliyente doon. Tapos hindi sinasadya na nakita kita sa isang coffee shop. Napansin niya na bigla itong namula sa winika niyang yon. Oo, nagkita kasi kami ng kaibigan ko. Kaibigan mo pala si Cheska? Pero bakit hindi mo sa akin sinabi na kaibigan mo pala siya? Hindi ko kasi alam na isa pala siya sa mga babae mo noon. Nalaman ko lang nung tapos na tayong ikasal. Okay, pero sana yun na ang huli niyong pagkikita ni Cheska dahil ayoko maging kaibigan mo pa siya. Ha? Bakit naman? Dahil yun ang gusto ko. Huwag ka na magtanong pa. Dahil ba isa siya sa mga babae mo noon? Bakit, Santi? Nakokonsensya ka na ba sa ginawa mo sa kanya? Pwede ba, Elena? Huwag na natin siyang pagtalunan pa. Matagal ng panahon ang lumipas dahil ngayon pa lamang ako natutong magmahal. Anong ibig mo sabihin? Tinawid niya ang malit nilang pagitan ni Elena. Sa kanya hinawakan ang isa nitong kamay at dinala sa kanyang dibdib. Naririnig mo ba, Elena? Kung gaano kalakas ang tibok ng puso ko? Anong gusto mong ipahiwatig sa akin, Santi? Huwag mo sabihin sa akin na ako na ang babaeng mahal mo. Oo, Elena. Tama ka. Ikaw nga. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Basta nagising na lamang ako isang araw na mahal na kita. Na nandito ka na sa puso ko. Mahal kita. Ikaw, mahal mo na ba ako? I'm sorry, Santi, pero hindi kita pwedeng mahalin. Ngunit masaya akong malaman na alam mo na ngayon ang salitang pagmamahal. Ano ba sinasabi mo, Elena? Nararamdaman ko na mahal mo din ako. Pero bakit ayaw mong aminin sa akin? Mali ka ng nararamdaman dahil kahit kailan ay hindi kita pwedeng mahalin. Masaya ako dahil sa wakas natuto ka na rin magmahal, Santi. At sana ngayon na alam mo na kung paano magmahal, ay huwag mo nang gawin laruan pa ang mga babae. Bakit ganyan ka magsalita, Elena? May hindi ba ako alam tungkol sa'yo?
Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, Santi. Sa ngayon, hayaan na muna natin ang sarili natin na maging masaya. Bagaman naguguluhan siya sa mga sinasabing yun ni Elena, ipinili na lamang niya nakalimutan ng bagay na yon. Ang mahalaga sa kanya, masaya silang dalawa. Higit sa lahat ay mahal niya ito at alam niyang mahal din siya nito. Simula nang ipagtapat niya kay Elena ang nilalaman ng puso niya, ay halos araw-araw niyang pinaparamdam dito ang pagmamahal niya. Ngunit isang araw habang hinihintay niya lumabas sa banyo si Elena, ay tumunog ang cellphone nito. Noong una ay hindi na lamang niya pinansin. Ngunit patuloy pa rin ito sa pagre-ring. Wala siyang ibang choice kundi ang sagutin ito. Nagulat pa siya na makitang si Cheska ang tumatawag. Dali-dali niya itong sinagot at pinakinggan ang sasabihin nito sa kabilang linya. Nakaramdam siya ng panghihina nang marinig mula mismo kay Cheska nang tawagin nitong ate si Elena. Sa gulat niya ay pinatayan niya ito ng cellphone. Nasa ganun siyang sitwasyon na lumabas galing banyo si Elena na bago ligo na ngayon. Ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Dig mo pang natalo sa loto ah. Biro nito sa kanya. Tumawag si Cheska. Ha? Bakit ate Elena ang tawag niya sa'yo? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Magkaano-ano ba kayong dalawa ni Cheska? Santi, sampit nito sa pangalan niya. Answer me. Magkaano-ano ba kayong dalawa ni Cheska? Sagot! Bulyaw niya sa babae. Okay, fine. Kapatid ko siya. Siya yung bunso kong kapatid na niloko mo. Ano? Magkapatid kayong dalawa ni Cheska? Kung ganun, pinlano niyo lahat ng pagkikita natin sa bar? Yes, my dear. Dahil gusto kong ipaghiganti sa'yo si Cheska sa ginawa mo sa kanya. Niloko at pinaglaruan mo siya, Santi. Mahal na mahal ka ng kapatid ko, pero anong ginawa mo sa kanya? Niloko mo lang siya pagkatapos niyang ibigay sa'yo ang puso't kaluluwa niya. Patawarin mo ako, Elena. Hindi ko yun sinasadya. Nangyari yun ng mga panahong hindi pa ako marunong magmahal. Pero ngayon, nagbago na ako. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Hindi yun sapat na dahilan para lokohin mo sila, Santi. Lalong-lalo na ang kapatid ko. Ngayon na alam mo na kapatid ko si Cheska. Panahon na para makilala mo ang tunay na Helena Harrison. What do you mean? Hindi ito ang tunay na ako, Santi. Pero mas mabuti siguro na hindi mo na makikilala ang tunay na ako. Total, tapos naman tayong dalawa. No, Elena, hindi pa tayo tapos. Dahil mahal kita at alam ko mahal mo din ako. Mali ka, Santi. Dahil hindi kita mahal at kailanman ay hindi kita mamahalin. Hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling ka lang. Hindi ako nagsisinungaling dahil yun ang totoo. Sa tingin mo ba talaga, Santi, matututunan kitang mahalin pagkatapos ng ginawa mo sa kapatid ko? Siyempre, hindi. Kaya lang naman ako nandito para ipaghiganti siya. At ngayon na alam mo na ang lahat, panahon na para tapusin ang larong to. Mabilis siya nitong iniwan at nagtungo ng cabinet para iimpake ang lahat ng mga gamit nito. Sinubukan niyang pigilan si Elena, ngunit hindi na ito nagpapigil pa. Wala siya nagawa nang tuluyan siya nitong iwan habang siya ay durog na durog. Alam niya na ngayon ang pakiramdam kung paano masaktan at iwan ng taong minamahal. Siguro nga, ito ang karma niya sa lahat ng mga pinanggagawa niya noon. Deserve niya ang saktan ni Elena dahil gago siya at wala siyang kwentang tao dahil makasarili siya. Sarili lamang niya ang iniisip niya. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng mga taong nagmamahal sa kanya. Simula nang iwan siya ni Elena ay binuhos na lamang niya sa trabaho ang lahat ng oras niya. Yun nga lang, naging bugnutin siya at palasigaw sa mga empleyado kapag palpak ang trabaho ng mga ito. Trabaho at alak, yun ang ginagawa niyang sandalan para mapagtakpan ang kalungkutang nadarama at pangungulila kay Elena. Samantala, hindi naman makapaniwala sa Elena na nagdadalang tao siya. Nagbunga ang ginawa niyang pakikipaglaro kay Santi. Kahit galit siya kay Santi, ay hindi niya idadamay ang anak sa galit niya rito. Palalakihin niya itong mag-isa at hindi malalaman ni Santi na nagkaroon sila ng anak. Sa nakalipas na 5 taon ay wala nang ginawa si Santi kundi ang mag-focus sa mga negosyo nila at mas lalo itong palaguin. Dahil para sa kanya, ito na lamang ang mayroon siya na minana niya sa kanyang ama. 2 taon nang patay ang kanyang ama. Nakukonsensya nga siya dahil namatay itong hindi man lang niya naibigay ang hiling nitong apo. Simula kasi nang iwan siya ni Elena ay nawalan na siya ng gana sa mga babae, kahit maraming nagpaparamdam sa kanya. Para sa kanya, si Elena lang ang una't huli niyang mamahalin at asawa niya hanggang sa mamatay siya. 5 taon na siyang walang balita rito. Hindi naman niya alam kung saan ito hahanapin. Itagdag pang hindi naman niya ito kilala bilang totoong Elena. Dahil ang kilala niyang Elena na minahal niya ay ang Elenang Manang Luke.
Kung minsan nga ay natatawa na lamang siya kapag may nakikita siyang manang dahil si Elena kaagad ang naaalala at naiisip niya. Miss na miss niya na ito. Kung papala rin ay gusto niya itong makitang muli at humingi ng kapatawaran. Ngunit mukhang hindi na yun mangyayari pa. Tumatanda ka na, Santi. Wala ka na ba talagang balak na mag-asawa? Wala. May asawa na kasi ako. Sa kanya ipinakita kay Randy ang isa niyang kamay kung saan nakasuot ang kanilang wedding ring ni Elena. Ni minsan ay hindi niya naisipang hubarin yon dahil para sa kanya hanggat suot niya ang wedding ring nila ay may pag-asang bumalik sa kanya ang kanyang asawa. Paano, bro? Kung ikaw na lang ang umaasa na magkakabalikan pa kayong dalawa ni Elena. 5 taon na lumipas. Imposible naman na wala pang asawa yon hanggang ngayon. Imposible talaga, Randy. Dahil kasal kaming dalawa at hindi siya pwede magpakasal hanggat kasal kaming dalawa. Nandoon na tayo, bro. Pero kapag may pera, walang imposible sa lahat ng bagay. Yan ang tandaan mo. Napabuntong hininga na lamang siya at napatingin sa mga batang dumaraan na kanyang nakikita. Naisip niya kung hindi sila naghiwalay ni Elena ay baka may anak na sila ngayon. Mayroon na sanang tatawag sa kanya na daddy. Nang matapos ang kanilang meeting ni Randy ay nauna na itong umalis ng mall habang siya ay nag-ikot-ikot muna. Gusto niyang bumili ng mga laruan na idodonate niya sa orphanage. 3 taon na rin niya yung ginagawa at napakasarap sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa. Habang abala siya sa pamimili ng mga laruan ay isang batang babae ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran. At mabilis na inagaw ang hawak niyang manika. Sa akin to! Sabi nito habang nakataas ang isang kilay. Natawa na lamang siya sa paraan ng pagtataray nito sa kanya. Gusto mo ba yan? Malumanay niyang tanong sa bata. Yes po. Sige, sa'yo na lang yan. Hahanap na lamang ako ng para sa akin. Magsasalita pa sana siya nang marinig niya ang isang boses na familiar sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali. Boses yun ni Elena. Dahan-dahan siya lumingon, ngunit walang Elenang naroon. Bagkus isang magandang babae na kausap ng bata. Sa tingin niya ay ito ang mami ng bata, ngunit na magtama ang kanilang mga mata ay iba ang naramdaman niya para sa babae. Tumikhim muna siya bago nagsalita. Pakiramdam niya kasi ay barado ang lalamunan niya. Ikaw ba ang mami niya? Sa halip na sagutin siya ng babae ay tinignan lamang siya nito. Kung hindi pa nagsalita ang bata ay mukhang wala itong balak na sagutin siya. Oo, anak ko. Tipid nitong tugon sa kanya. Hindi talaga siya maaaring magkamali. Kaboses ito ni Elena. Ang tanging pinagkaiba lamang ng mga ito ay sobrang ganda nito. Hey, mister, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Wala naman. Kaboses mo kasi ang asawa ko. Oh, really? Maraming mga tao ang magkakaboses at magkakamuka. Anyway, nasan ba ang asawa mo? Ang totoo niyan, hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Ngunit umaasa ako na isang araw ay magkikita kaming dalawa at masasabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Wow, ang sweet mo naman pala, mister. Bakit ka ba kasi iniwan ng asawa mo? Siguro babaero ka, no? Oo, aaminin ko noon yon. Ngunit na makilala ko siya at masiguro kong siya na ang babaeng para sa akin, ay hindi na ako tumingin pa sa ibang babae. Oh, talaga? Hanggang ngayon ba? Yes. So anong gusto mo sabihin sa asawa mo kapag nagkita ulit kayo? Na mahal ko siya. Na sana'y bumalik na siya sa akin. Samantala, ramdam ni Elena ang lungkot sa mukha ni Santi habang sinasabi ang mga katagang yon. Alam niya kung ano nangyayari sa buhay nito sa nakalipas na 5 taon at masasabi niya na nagbago na nga ang lalaki. Hindi na ito pumapatol sa kahit sinong mga babae. Mas pinili na lamang nito ang magpakabisi sa negosyo. May mga pagkakataon na gustong-gusto niya na itong kausapin, ngunit nagdadalawang isip siya. Siguro dahil natatakot siyang ipagkanulo ng sariling damdamin sa lalaki. Mahal niya si Santi, ngunit pinili niyang iwan at saktan ito para maipaghiganti ang kapatid niyang si Cheska. Sorry kung ano-ano ang sinasabi ko. Saad ni Santi habang nakatingin sa kanilang anak. Anyway, I have to go. Babalik pa kasi ako ng opisina. Paalam nito sa kanya. Sige, mag-iingat ka, Santi. Huli na mapagtanto niyang tinawag pala niya ito sa pangalan nito. Kilala mo ako? Wika nito sabay turo sa sarili. Ha? Oo naman. Sino bang hindi makakakilala sa isang pinakamayamang businessman na katulad mo? Pagpapalusot na lamang niya rito. Sa bagay,
So paano, mauna na ako sa inyo? Muling paalam nito sa kanila. Sige, hinatid na lamang niya ng tingin ang papalayong si Santi. Mami, sino po yon? Kilala niyo po ba siya? Oo anak, kilalang kilala ko siya. Dahil siya ang daddy mo. Talaga mami? Siya ang daddy ko? Oo anak, siya ang daddy Santi mo. Pero mami, ba't ngayon mo lang sinabi sa akin na siya ang daddy ko? Parang nayakap ko siya. Maktol nito sa kanya. Sorry baby, natakot kasi ang mami eh. But promise ko sa'yo, malapit mo na makasama ang daddy mo, okay? Okay po, pero gusto ko po bukas na. Gustong gusto ko na po talagang mayakap ang daddy ko. Hindi pa bukas anak, pero malapit na. At kapag nangyari yon, mabubuo na tayo bilang isang pamilya. Nayakap na lamang niya ang anak habang iniisip kung paano niya haharapin si Santi sa takdang panahon. Anong sabi mo? Ipapahanap mo si Elena? Pero bakit? Dahil yun ang dapat kong gawin, Randy. Dapat ngayon matagal ko na itong ginawa. Ngunit wala, dahil naniwala ako na babalikan niya ako. Pero hindi pala. Oh, alam mo naman pala. So bakit kailangan mo pa siyang ipahanap? Hindi ko alam, pero nararamdaman ko na nasa paligid lamang siya at malapit na kami magkita. Kaagad nga siya nag-hired ng private investigator para ipahanap si Cheska Harrison. Dahil magaling ang nakuha niyang private investigator, kaya kaagad nilang nalaman kung saan ito nakatira. Wala siyang inaksayang oras at pinuntahan niya kaagad ang nasabing address ni Cheska. Nagulat pa nga ito na makita siya. Anong ginagawa mo dito, Santi? Gulat na tanong ni Cheska na mapagbuksan siya ng pinto. Nandito ako para personal na humingi na sorry sa'yo sa kasalanang ginawa ko sa'yo noon. Wala na sa akin yon. Saka matagal na kitang pinatawad, Santi. Masaya na ako ngayon sa buhay ko kasama ng mag-aama ko. Salamat, Cheska. Napakabuti mo. Masaya ako para sa'yo dahil sa wakas nahanap mo na ang taong para sa'yo. Tama ka, Santi. At alam ko nandito ka dahil bukod sa paghingi ng tawad sa akin ay may iba ka pang kailangan. Tama ba ako? Nahihiyang napakamot ng ulo na lamang siya sabay tango kay Cheska. Oo sana, Cheska. At sana matulungan mo ako. Si Ate Elena ba ang hinahanap mo? Oo. Gusto kong malaman kung nasaan ang Ate Elena mo. Miss na miss ko na siya. Please, sabihin mo sa akin kung nasan siya. Nagkita na kayo kahapon sa mall ni Ate Elena. At hindi lang yon, nagkausap pa kayong dalawa. Naguguluhan siyang tumingin kay Cheska. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Anong sinasabi mo? Hindi talaga kita maintindihan. Wala akong maalala na nagkita kami ni Elena kahapon. Nagkita kayo nang hindi mo nalalaman dahil hindi mo naman talaga kilala si ate. Ang maganda mong gawin ay umuwi ka na ngayon sa bahay mo dahil nandoon na si ate, hinihintay ka na niya. Sigurado ka na nasa bahay na si Elena? Oo nga, ang kulit. Kung gusto mo talaga siya makita, aba bilis-bilisan mo para maabutan mo pa siya. Nagmamadali siya sumakay ng kotse. Halos paliparin niya na ito para lamang makarating kaagad ng bahay nila. Ngunit sa kamalas-malasan ay saka naman huminto ang kotse niya. Bumaba siya para tignan kung ano ang nangyari. Napamura na lamang siya sa kawalan na magkitang flat ang dalawa niyang gulong. Bumalik siya ng kotse para tawagan si Randy. Ngunit isang puting kotse ang huminto sa harapan niya. Hinintay niyang bumaba ang driver ng kotse. Ganun na lamang ang tuwa niya na mapagsino ito. Ano nangyari? Kaagad nitong tanong na makalapit sa kanya. Naflatan kasi ako ng dalawang gulong. Ganun ba? Saan ba ang punta mo? Gusto mo ako na maghatid sa'yo? Hindi na. Nakakahiya naman sa'yo. Saka tatawagan ko na lang ang kaibigan ko si Randy para magpasundo dito. Okay, sige. Sasamahan na lang kita dito na habang inihintay mo ang kaibigan mo. Naku, wag na. Baka may pupuntahan ka pa. Maabala pa kita. Siya nga pala. Kahapon pa tayo nag-uusap pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Pangalan ko? Sabay turo nito sa sarili. Oo, pangalan mo. Ako, kilala mo. Tapos ako, hindi kita kilala. Ang unfair naman ata nun. Sa bagay, may point ka naman dyan. Nagulat pa si Santi nang lumapit ito sa kanya. Halos magkapalit na ang mukha nila sa sobrang lapit. Sa bilis ng pangyayari ay naramdaman na lamang ni Santi ang mga labi nitong humahalik sa kanya. Hindi naman nagtagal ang halik na yun sa kanya ng babae. Titig na titig siya rito na maghiwalay ang mga labi nila. Ang mga labi mo, parang mga labi ni Elena? Santi? Kilala mo si Elena? Ikaw ba si Elena na asawa ko? Ako nga, Santi.
Mabuti naman at naalala mo pa ang mga labi ko. Paano ko malilimutan ang mga labi mo na unang natikman ko pa lamang ay nahumaling na kaagad ako sa'yo? Dahil sa mga labing yan ay nagbago ang tingin ko sa'yo at minahal ka agad kita. Naks, ang drama mo. Halika na nga, ihahatid na kita sa bahay mo. Saka may naghihintay sa'yo sa kotse ko. Naghihintay sa akin? Sino naman? Ang anak kong si Maggie. Tipid nitong tugon. Kung may anak ka na, ibig sabihin may asawa ka na? Oo, matagal na akong may asawa. Halika na nga sa kotse, hinihintay na tayo ni Maggie. Nagpatianod na lamang siya kay Elena patungong kotse nito. Nang buksan ni Elena ang pintuan, ay kagad na bumaba ang anak nito at patakbo siya niyakap. Nakaramdam siya ng kakaiba nang yakapin siya nito. Pakiramdam na parang may connection silang dalawa. Mabuti naman, Daddy, at nandito ka na kasi kahapon pa kita gustong ihag. Kaya lang ang sabi ni Mami ay ngayon na lang daw. Tinawag mo akong Daddy? Opo, kasi sabi ni Mami ikaw po ang Daddy ko. Kung ganon, anak talaga kita? Ay, ang Daddy ang kulit-kulit. Oo nga po, kayo ang Daddy ko dahil kayo po ang asawa ng Mami ko, okay? Tila naiinis nitong paliwanag sa kanya. Nayakap na lamang niya ng mahigpit si Maggie habang nakatingin siya kay Elena na ngayon ay nakangiti rin sa kanya. Hindi niya lubos akalain na may anak na pala siya. Kaya pala may kakaiba siya nararamdaman sa bata na makita niya ito kahapon. Yun pala dahil anak niya ito. Habang nasa biyahe sila pauwi ng bahay ni na Elena, ay nakatulog sa tabi niya ang anak niyang si Maggie. Masarap pala sa pakiramdam kapag may anak na tatawag sa'yo ng Daddy. Tinignan niya si Elena habang abala sa pagmamaneho. Gustong-gusto na talaga niya itong kausapin tungkol sa anak nila. Nang marating nila ang bahay nito ay siya na ang bumuhat sa tulog na si Maggie. Maingat niya itong inihiga sa kama. Inalok siya magkape ni Elena na hindi naman niya tinanggihan. Salamat Elena, dahil pinakilala mo sa akin ang anak natin. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Wala yon, Santi. Sa kakarapatan mo naman talaga na makilala ang anak mo. Masyado nang matagal na panahon ang tiniis natin tatlo. Panahon na, Santi, para mabuo tayo bilang isang pamilya. Yan din ang gusto kong mangyari, Elena. Ang mabuo tayong pamilya. Mahal na mahal pa rin kita, Elena. Sana dumating ang araw na matutunan mo din akong mahalin. Hindi na kailangan, Santi. Dahil matagal na kitang mahal. Nangibabaw lang talaga sa puso ko ang paghihigante. Kaya kahit mahal kita, pinili kong iwan ka. Sa pag-iwan ko sa'yo, doon ko nalaman na buntis pala ako kay Maggie. Dahil galit pa rin ang pinairal ko sa'yo, kaya pinili kong itago ang anak natin. Patawarin mo ko, Santi, kung pinili kong tiisin at saktan ka. Pangako, ngayon na nandito na ako, babawi ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ina sa anak natin. Hindi mo kailangang mag-sorry sa akin. Dahil sa atin dalawa, ako ang higit na may kasalanan. Kung hindi sana ako naging mapaglaro sa mga babae, ay hindi sana tayo aabot sa paghihiwalay. Ngunit napagtanto ko kung hindi dahil doon, ay hindi magtatagpo ang mga landas natin. Salamat Elena, dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat dahil binago mo ako at tinuruan mo kung paano ako magmahal. Masaya akong marinig yan mula sa'yo, Santi. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Ngayon, bukas at magpahanggang wakas. Wala nang sasaya pa kay Santi na mga oras na yon dahil kumpleto na ang pamilya niya. Kung nasan man ngayon ang kanyang ama ay alam niyang masaya na ito para sa kanya. Nagdesisyon nga silang dalawa ni Elena na magsama ulit at buuin ang kanilang pamilya. Pinakita niya kay Elena kung gaano niya ito kamahal at gano'n na rin ito sa kanya. Napatunayan niya sa sarili niyang kahit lumipas man ng maraming taon, basta kayo ang itinakda para sa isa't isa, ay gagawa ang kapalaran para pagtagpuin ang dalawang puso nagmamahalan. Naging masaya ang pagsasama nila ni Elena at wala na nga siya mahihiling pa sa buhay niya dahil nasa kanya na ang lahat. Makalipas ang 2 taon ay muli nagbuntis si Elena, ngunit sa pagkakataong yon ay kambal na. Labis-labis ang tuwa na darama nila mag-asawa dahil nadagdagan na naman ang kanilang pamilya. Hindi lang isa kundi 2 anghel pa. Magkatulong nilang inaalagaan at pinalaki ang kanilang mga anak. Masasabi niya napakaswerte niya kay Elena dahil mabait na asawa at ina sa kanilang mga anak. Isang hapon habang magkatabi sila nakahiga sa sofa ay sinariwa nila kung paano nag-umpisa ang kanilang love story. Mahal, ano nagtulak sa'yo noon para ipaghiganti ang kapatid mo laban sa akin? Siyempre galit dahil sinaktan mo nag-iisang tao na pinaka-importante sa akin. Ngunit na makita kita ay hindi ko maiwasan na humanga sa'yo. Hanggang isang araw paggising ko, mahal na pala kita.
pag-amin sa kanya ni Elena. Ako naman, inis na inis ako sa pagmumukha mo. Kulang na nga lang ay sutukin kita dun sa elevator. Ang kaso naisip ko, kahit manang ka, babae ka pa rin. Pero nang hinalikan mo ako sa simbahan, ay doon nagbago ang pagtingin ko sa'yo. Kaya pala tulala ka nun sa biyahe dahil nabaliw ka na sa halik ko? Sabay tawa nito habang hinahaplos sa mukha niya. Oo, ang akala ko nga noon ay namamaligno na ako. Kaya para makumpirma ko, ay inangking kita pagpasok natin ng kwarto. Alam mo Santi, totoo talaga yung kasabihan na kung sino pa ang kinakainisan mo, ay siya pala ang taon nakalaan para sa'yo. Kasi ako, doble ang nararamdaman ko sa'yo noon, galit at inis. Pero habang nakikilala kita at nakakasama, ay unti-unti naman kitang minamahal. Ganon din ang nararamdaman ko sa'yo. Yung tipong gustong-gusto na kitang ipakain sa baboy. Tapos ngayon, gustong-gusto naman kitang kainin ng buhay. Mahal na mahal kita, Elena. Ikaw ang lakas at hininga ko. Dasal ko na sana mahabang panahon pa natin makasama ang isa't isa. Mas mahal kita, Santi. Dahil sa'yo nagkaroon ako ng malaking pamilya. Ang akala ko noon ay tatanda akong mag-isa. Ngunit hindi pala dahil dumating ka sa buhay ko. Mahalin kita araw-araw, minuminuto, at oras-oras. Dahil ikaw at ang mga anak natin na nagpapasaya sa akin araw-araw. Napakasarap sa pakiramdam na marinig yan mula sa'yo. Kaya dahil dyan, may reward ka sa akin. Anong reward naman yon, ha? Sa halip na tugunin niya si Elena ay binuhat niya ito patungong kwarto nila. At sa kwarto nila ay doon niya pinaramdam kay Elena kung gaano niya ito kamahal.